Okay, so ito yung MSI Raider GE78HX 13V. At kung naghahanap ka ng desktop level performance sa isang portable gaming machine, dapat mong makita to. Intel Core i9 1390HX CPU, RTX 4080 GPU, 64GB of DDR5 memory, 2TB of SSD, malaking battery, solid display and speakers, at meron pang RGB light bar para feel na feel mo yung pagiging gamer mo. Pero bago natin pag-usapan lahat, iimbitahan muna kitang mag-subscribe. Goal namin ng mga 500k this year. Kaya naman mas dadamihan pa namin yung uploads ngayong taon. So kung sakaling magustuhan mo itong video, subscribe at follow mo na rin kami sa Facebook para sa mas marami pang tech updates. Okay, so umpisahan muna natin sa design at build. Isa sa mga una kong gustong sabihin sa inyo, hindi ito yung tipo ng laptop na portable talaga. Kaya gumaganyan-ganyan ako kanina nung sinabi kong portable. Portable gaming machine. Kasi, yes, it's a laptop, so madadala mo talaga kung saan-saan, pero malaki at mabigat kasi ito, so hindi ideal kung araw-araw nating ibabiyahe, dadalhin mo sa trabaho or sa coffee shops, mga ganon. Hindi ito yon. Hindi priority yung portability at mas nakafocus to sa performance. Mamaya, babalikan natin yung performance. Una muna yung bigat. Without the charger, nasa 3 kilograms na kaagad tayo. At dahil malaki din yung power brick na kasama to power up the laptop, almost 4.5 kilograms din yung total load natin kasama yung charger. Now, pagdating naman sa build quality, solid yung build overall at wala akong reklamo dito. Combination ng metal and plastic yung chassis, tapos maganda rin yung hinge natin. Swabe yung pag-adjust at saktong higpit lang din talaga. Hindi rin gaanong nagwawabol yung screen kahit na medyo maalog tong table ko. Very sturdy yung display ng laptop at madali lang din buksan ng isang kamay lang. Of course, malaking factor dyan yung bigat at na-appreciate ko nga rin pala yung mga simpleng details na nilagay ng MSI dito. Like yung modern MSI logo sa speaker grills, yung Raider text sa bottom vents, at pati na rin yung isa pang logo sa ilalim. At speaking of logos, meron din tayong MSI Dragon emblem dito na umiilaw din. RGB na rin yan, so isa rin talaga sa mga palatandaan na gaming laptop ang gamit mo. At ang pinaka-obvious pang gaming aesthetics dito ay, syempre, yung RGB light bar. Well, nakita na rin naman natin to sa mga previous MSI GE series laptops, pero this time kasi, binago na nila yung design. Matrix light bar yung tawag ng MSI dito at meron tayong mga squares dyan na parang mga pixels. So may pagka-retro na modern yung overall aesthetics. Personally, mas nagustuhan ko yung dating design nila na mas diffused yung ilaw. Para sa akin lang naman, mas maganda yung flow ng liwanag doon. Pero pareho namang maangas at customizable din. So siguradong magugustuhan ng mga gamers natin. Isa pang magugustuhan ng mga gamers yung translucent na WASD keys. Alam naman kasi natin na yun yung pinaka ginagamit na keys sa PC gaming. Tapos per key RGB lighting na nga rin pala yung ginawa nila dito sa keyboard. So very customizable din. SteelSeries na rin yung keyboard natin, which is a well-known gaming peripheral brand. At in terms of feels, medyo mabigat ng konting-konti lang naman, medyo mas mataas yung actuation force required kumpara sa ibang mga laptop keyboards na nasubukan ko before. Pero ang ginaganda naman doon, maiiwasan talaga yung mga accidental press na sobrang importante sa mga competitive gamers. Yung pagka-tactile goods din, mararamdaman mo talaga kapag napindot mo na yung bawat keys. Tapos pagdating naman sa layout, yung numpad lang, ang feeling ko kailangan natin ng ilang araw or ilang linggo para makasanayan dahil nasa ilalim yung enter key. The rest, very familiar naman sa atin. Almost same lang sa standard layout, so wala namang problema. Yung touchpad nagustuhan ko rin kasi malaki at hindi ako kinakapos kahit may mga dinadrag ako sa corners ng screen. Smooth lang din gamitin, responsive sa multi-touch gestures, at wala naman akong naging problema sa parehong left and right clicks. Now, pagdating naman sa ports, masasabi ko na naging galante rin ang MSI dito. Sa kanan, meron tayong dalawang Type A USB 3.2 Gen 1 and Gen 2 at isang Gen 2 Type-C na may support na rin for power delivery or USB Type-C charging. Sa kaliwa, meron tayong audio combo jack, isang full-size SD card reader, very useful sa mga content creators, at isang USB Type-C with Thunderbolt support. Tapos sa likod naman natin makikita yung mga usually ginagamitan ng makakapal na cables like RJ45, HDMI 2.1, power in, at meron pa ulit isang USB Type-C. Now, para sa akin, dapat sa likod na lang din nilagay yung mga USB Type-A ports kasi posibleng makasagabal yan kapag gumagamit tayo ng mouse, lalo na kapag wired
5 at pati na rin sa mga wireless peripherals na may malalaking USB dongles. At bago natin pag-usapan yung performance, pakita ko lang sa inyo saglit yung display. Malaki yung laptop, so malaki din yung display natin. Meron tayong 17-inch IPS level display with Quad HD Plus or 2560 by 1600 na resolution. Up to 240Hz yung refresh rate. So of course, sobrang smooth ding tignan ng display natin, lalo pa nung naglaro ako ng Valorant. Well, talo pa rin ako, pero ako na yung problema. Hindi rin kasi ako Valorant player talaga, pero para sa mga FPS gamers, siguradong mag-e-enjoy at magbe-benefit talaga kayo sa high refresh rate, high resolution display nitong GE78HX. At para sa akin, hindi lang din to sa gaming maganda kasi 16:10 na rin yung aspect ratio, so medyo mas matangkad ng konti. At para sa akin, mas maganda yung ganitong aspect ratio for productivity workloads. At meron din tayong good color accuracy. Gamit yung Spider X Pro natin, we measured full 100% sa sRGB color gamut, 88% of NTSC, 90% of Adobe RGB, at 99% na rin sa DCI-P3. So again, goods na rin talaga for a gaming laptop. At kung gagamitin for watching movies, pang Netflix or Disney Plus, solid din yung experience. At kahit for professional works na kailangan talaga ng accurate colors, magagamit din natin. At speaking of watching videos, meron din tayong 6 na speakers dito. May 2 2-watt speakers at 4 na 2-watt woofers. At sa totoo lang, malakas to at siguradong sasapat sa isang buong kwarto. Sound quality is also good para sa isang laptop. Parang medyo nakafocus nga lang sa low frequency, so medyo boomy yung tunog. Tapos nung sinubukan ko rin gamitin for watching Netflix videos, malinaw din talaga nating maririnig yung mga dialogues ng mga pinapanood natin. Good sounding speakers para sa akin overall. Okay, so pag-usapan na natin yung mismong performance para magkaalaman na. Again, pangmalakasan talaga yung hardwares dito. Intel Core i9 1390HX CPU, RTX 4080 GPU with max TDP of 175 watts. Of course, may MUX switch din tayo dito. 64 gigs of DDR5 memory running at 5600 MHz. Tapos 2 terabytes of SSD naman yung ginamit para sa storage. As expected, mataas talaga yung nakuha nating frame rates. Kahit pa sa mga AAA titles, over 100 FPS lagi yung average kahit pa iset sa maximum graphic settings at 1600p resolution, na mas tataas pa kapag ginamit na natin yung DLSS feature ng Nvidia. Tapos syempre, kung ang lalaruin mo lang naman ay yung mga esports titles like Valorant, siguradong masusulit mo yung 240Hz na refresh rate ng screen dahil lagpas-lagpas talaga doon yung makukuha nating average FPS. Eto naman yung nakuha nating benchmark scores, matataas din talaga. Tapos pagdating naman sa cooling system, ito yung tinatawag nilang Cooler Boost 5 na may shared pipe design. Meron tayong 2 fans at 6 na heat pipes. So, chinek ko yung thermals nung naglalaro ako ng God of War for more than an hour. Max settings, room temperature ay around 23 degrees Celsius. Tapos, meron din akong gamit na laptop stand para naman kahit papano, maluwag-luwag yung hinga ng laptop natin. At ang average temps ng CPU natin ay nasa 86 degrees, samantalang 72 degrees naman on average yung GPU. Which is good dahil malayo-layo pa yan sa maximum operating temperatures ng mga components natin. At hindi nga rin pala ako nakaramdam ng pag-init dito sa WASD area at kahit pa sa palm rest area. So goods na goods talaga yung gaming experience dito overall. 99.9 Wh yung battery na nilagay ng MSI at yan na yung pinakamataas na pwede nating makuha sa mga laptops since 100 Wh lang din naman yung maximum capacity na allowed sa mga eroplano. At honestly, hindi ko na sinubukang maglaro ng games on battery power. Dapat talaga plugged in tayo para makuha yung best gaming experience dito, of course. At isa pa, madali lang din kasing mauubos yung battery kapag gaming ang ginawa natin. Yung included na power adapter, again, malaki rin. 330 watt adapter yan at yung charging time natin from 5 to 100% ay nasa 3 oras. Pagdating naman sa webcam, hanggang 1080p 30fps tayo. At tulad lang din sa ibang mga gaming laptops, parang afterthought pa rin to. Well, siguro pwede na para sa mga biglaang video calls, pero honestly, kahit na meron tayong proper lighting dito, hindi pa rin ganun kaganda yung quality. Yung microphone ang decent at malinaw na napipick up yung boses ko. Naririnig nyo ako ngayon gamit yan, so siguro let me know na lang din sa comment section kung okay yan sa inyo.
Now, ang nagustuhan ko naman sa webcam ay yung pagkakaroon ng physical webcam shutter. Sa panahon kasi ngayon, mahirap na at baka may mga sumisilip-silip dyan. So, goods na goods sa akin yung ganitong klase ng shutter for security purposes. At mention ko na nga rin pala na meron din tayong support for Windows Hello. So, hindi na natin kailangang mag-type ng password palagi. Meron tayong IR face recognition dito or sabihin na lang nating face unlock for laptops. At bago tayo magtapos, pakita ko lang din muna yung MSI Center kung saan natin pwedeng ma-configure yung mga settings ng laptop at pati na rin yung mga extra features. Bali dito natin pwedeng palitan yung performance profiles ng laptop, hardware monitoring, battery care features, tapos meron din tayong SteelSeries GG software kung saan pwede naman nating i-customize yung RGB lighting ng laptop, yung keyboard, yung emblem, at syempre pati na rin yung maangas na matrix light bar. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Details sa pricing and availability, ilalagay ko na lang lahat sa description. Hindi ko pa rin kasi natatanong sa MSI yung SRP, pero given the specs, expect na natin na magiging price ito. Okay, so singit lang ako saglit. May update na kasi sa pricing. Kakapasok lang ng balita, 259,995 daw yung SRP. Pero simula Feb 1 hanggang March 15, naka-promo to at pwede na lang nating makuha for just 169,995 pesos. Yes, malaking pera pa rin talaga. Pero syempre, kung may budget ka naman, kailangan mo ng ganitong ka-powerful na laptop at hindi talaga pasok sa needs mo ang desktop, pwede mo itong i-consider. Again, nasa description yung links kung saan nyo to pwedeng mabili. Maraming salamat sa panonood at next time ulit.